Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito na nga po ang ating pag-uusapang topic ngayon mga kababayan. No? VP Sara Duterte. Tutuluyan na nga po ba sa impeachment mga kababayan? Dahil ayon po sa isang kongresista mga kababayan, ito nga pong mga ebidensyang matitindi ay ilalabas po sa impeachment trial mga kababayan. No, mabibigat daw po itong ebidensya na to. Ayon po yan sa defense at prosecution team mga kababayan. Kaya nga ba natatakot itong mga kaalyado ni VP Sara Duterte na matuloy ang impeachment? Ano po sa palagay ninyo mga kababayan? Okay, so i-comment nyo lang po dyan sa ibaba ang yung mga opinion. Alright, so syempre bago lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Sa mga followers po natin dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutouts po sa inyo. Okay, so huwag nyo pong kalimutan, pa-click naman po ang like button sa ibaba. Paki-like po ang ating video ngayon. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to at ating alamin ang balita mga kababayan na kung saan. No, ito nga daw pong mabibigat na ebidensya laban dito kay VP Sara Duterte ay ilalabas po sa impeachment trial mga kababayan. No, ibig sabihin, yung mga nakikita natin ngayon mga ano pa lang yan, baga pahapyaw pa lang po yan. No, pero may mga mas mabibigat pang ebidensya na ilalabas during the impeachment trial mga kababayan. Okay, so huwag na natin patagalin to at umpisaan na natin. Let's go. Tayong impeachment trial. Pero simulan po natin doon sa sinabi po na maaaring August 4 na raw po ang pagsisimula ng impeachment trial ng Vice Presidente. Sa tingin niyo po ba, meron na po itong basehan? O grabe, no? Nausog na naman. Grabe naman yung impeachment na yan mga kababayan. Hindi na naumpisa-umpisahan yan. Nausog na yan. Baka matapos na yung termino nila, hindi pa natutuloy yung impeachment na yan. Ano? O, tuloy natin. Ano sa palagay ninyo? No? Bakit kaya nadidelay pa din magpasa hanggang ngayon itong impeachment ni VP Sara Duterte? At bakit pinipigilan, no? Pilit na pinipigilan ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte ito pong impeachment na to at dapat nga bang sagutin na ni VP Sara itong impeachment complaint laban po sa kanya? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga opinion. Right? So wag na natin itong patagalin na. Umpisa na natin to mga katol. matutuloy na po kaya ng August 4 ito? Very welcome na balita yan at dapat matagal nang natapos actually itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mabutit ang inaasahan natin ay matutuloy na ito at the sooner the better. Pero dapat po bang umabot pa tayo sa impeachment kung noon pa lamang sa investigasyon ng Kamara ay sumagot na dapat ang Vice Presidente? Yun na nga eh. Totoo yun. Magandang punto yun. Kung marami pa kasing question hanggang ngayon ang taong bayan doon sa mga inimbestigahan ng ating Kongreso itong nakarang taon. Kung sana ay nailabas na niya, naging transparent ang mga responses niya, o de baka hindi na tayo umabot sa ganito. Pero ang para sa akin kasi yung isang dapat bigyan natin din ay kung ano ba yung purpose ng isang impeachment na proceedings. Ang impeachment kasi ay talagang nakaukit yan sa public accountability na lahat ng mga bibigyan natin ng kapangyarihan ay kailangan may pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Kaya itong impeachment case natin, hindi naman ito tungkol sa mga iba't ibang political agenda. Kung hindi tungkol sa dapat ba, nararapat ba na ang isang mataas na opisyal ay maupo pa rin at magamit yung ating kapangyarihan at yung pondo ng bayan. Opo. Congressman, sa palagay niyo po ba lumaki na lang itong issue na ito? Kung kunyari noong nagtatanong ang lower house dun sa kanilang investigasyon, yung mga head ng mga certain departments doon sa agency na yon ay sumagot na, kung kunyari po doon sa mga pangalan sa confidential funds, napigilan po ba sana ito?
Well, depende sa kung unang-una, mas maganda talaga kung mas naging responsive sila sa mga tanong ng mga kongresista. Pero syempre, depende rin yun sa sagot at kung matatanggap ng mga nag-iimbestiga kung sapat at maayos yung kanilang mga sagot doon sa tanong. Kung hindi pa rin sabihin natin acceptable sa ilalim ng batas, ay maaaring nagtuloy pa rin o matutuloy pa rin yung paghain ng impeachment complaint. Ang problema kasi mga babayan, no, ayaw sagutin. No, ito pong impeachment complaint. At the same time, during House hearing, mga babayan, no, diyan po sa ano na yan, sa issue ng confidential funds, mga babayan, ayaw po nilang sagutin. No? Yan pong usapin na yan. Kagaya nung gaano kalaki, no? Bakit gano'n kalaki yung ibinabayad doon sa mga rest house na inuupahan, no? Doon sa mga nirerentahang mga bahay, no? Bakit gano'n kalaki? Bakit all of a sudden 11 days inubos yung budget bago matapos yung taon? 'Di ba mga babayan? So magtataka kayo Bakit holiday, 'di ba? Gumagalaw, may inuubos na milyones. No, yun yung tanong no ng Kongreso dito kay VP Sara Duterte, 'di ba? Pero hindi po 'yan nasagot na maayos, mga kababayan. Kaya ayan, natuloy yung impeachment, 'di ba? Representative Chel, medyo inaano ko pa hindi pa ako sanay representative. Oo, dahil dati attorney. Oo, ngayon Oo. So Congressman Chel, ito po yung dalawang bagay na palagay ko merong epekto dito sa paparating na impeachment trial. Actually, sabi nga ni Senator Risa kahapon, hindi naman mag-uumpisa, nag-umpisa na. Oo, parang itutuloy na lang. Ano po? Number one po, Kong Chel, Number one, humihingi dahil meron na tayong proposed 2026 national budget, humihingi ng budget, syempre naman, ang OVP, di po ba? Pero humihingi ng ang budget ng OVP pero hindi pa nakaklaro kung ano nangyari dun sa mga nakaraang mga taon. Okay, that's one. Number two, idudugtong ko na po ito dahil may kinalaman din ito. Ang Commission on Audit po ay nagbigay ng unqualified, unmodified opinion on the budget budget utilization ng Office of the Vice President for 2024. Ano po ang inyong take do sa dalawang events na yon as it affects or may affect the impeachment trial, sir? Well, unang-una, yun din yung naging resulta ng sabihin natin hindi yung reluctance na nakita natin mula sa Office of the Vice President na ipaliwanag sa Kongreso last year yung mga tanong nila tungkol sa paggamit ng public funds. At in terms of the impeachment case itself, maaaring maging kabahagian ng ilang ebidensya pero it will depend kasi kung ano yung mismong article na nililitis kasi iba-iba nga ang mga articles of impeachment. That will probably relate to, if I'm not mistaken, the second article yung tungkol sa paggamit nga ng budget ng OVP. Yes, opo. Pero yung tinatawag po na unqualified o ngayon yata ang tawag na unmodified opinion, if I'm correct, ibig sabihin po nito walang red flag, wala pong untoward opinion na maibibigay ang Commission on Audit. Therefore, parang, okay yung paggasta ng OVP for 2024. Tama po ba yun, Congressman? Yan din ang pagkaintindi ko sa ganyang klaseng issuance ng COA. Well, we can predict na ito'y gagamitin ng kampo ni Vice President Sara. Maaring yun ang gagamitin nilang isang depensa sa pag umabot na tayo dun sa defense evidence sa impeachment trial. Okay, so that being the case, palagay ba ninyo it will bolster the case of VP Sara sa pagpapatuloy ng impeachment trial? Pwede nilang sabihin na yung 2024 namin, okay naman.
Yun ang mga sinasabi naman ng iba na kung sino-sinong mga alias sa Piatos at Mary Grace, meron naman kaming dahilan dyan. Kasi confidential funds nga, no? Hindi nga pwedeng sabihin na ito yung mga pinagbigyan gagamitin namin yung mga tunay na pangalan ng mga namin, informers namin. Well, first of all, I really cannot speak about the trial strategies and tactics na mangyayari sa darating na impeachment trial. At pangalawa, ako'y hindi pa naman opisyal nakabahagi ng prosecution panel. Pero ito lang ang masasabi ko, yung isang paglilitis na ganito, maaasahan natin na yung dalawang kampo, yung dalawang panig ay gagamitin nila yung pinakamalakas na kanilang ebidensya at pinakamalakas na mga argumento. As far as I know, from what I have gathered about the prosecution panel, ay matagal nang naghahanda ang panig ng prosecution at ma-anticipate naman, tulad sa korte yan ma-anticipate naman kung ano yung mga magiging ebidensya ng kalaban. This is something that has been there for some time at dahil nga hindi agad-agad nagkaroon ng impeachment trial, mas malaki yung naging panahon ng mga prosecutor, pati na rin ang defense, na paghandaan itong kaso. Mas sorry po, yung pong very quick lang po, no, yung po bang pagiging prosecution panel ninyo or member ng prosecution panel, iba po bang panunumpa yan? Yes, at kailangan ng appointment yan. Kailangan official na manggagaling po sa House of Representatives yan. Opo. Tinanong ko na po ito kay Senator Risa kahapon. Tatanungin ko rin po sa inyo, Kong Chel, bilang possible na maging bahagi kayo ng prosecution na team, no? Maari po bang, dahil maari daw hindi po dumalo si Vice Presidente doon sa impeachment trial, may paraan ba para siya ay hindi muna, kunyari, hindi pagsalitain sa media o sa ibang source of, ibang broadcast medium tungkol dito sa impeachment para ang lahat ng mga magiging usapin dito ay mangyayari na lamang sa impeachment trial? Yes, actually, ang nakalagay sa ating konstitusyon na pag nag-convene ang impeachment court, nasa kanila yung sole power to try and decide the impeachment case. And that it would include the power to hold persons in contempt of court, for example, or even to issue orders for the maintenance of a fair trial. Siyempre, ang kailangan, in fact, this would apply not only to the Vice President, but even to the members of the prosecution panel. Ano ba yung mga pwede nilang sabihin sa publiko o sa mga media habang nililitis na mismo yung kaso. Just like in court, meron tayong sub judice rule. Ang rule ng sub judice, ang pwede naman magkomento doon sa mga nangyayari sa isang nililitis na kaso, pero hindi pwedeng gamitin yan para influensyahan ang mga maestrado o kaya to influence the outcome of the case. Paano naman po ang mga komento ng mga supposed senator judges natin na parang may bias na po agad na hindi pa nagkakaroon ng paglilitis? Pwede rin po bang manahimik na lang sila hanggang dumating yung date na August 4 at doon na lang magsalita? Actually, noong sila'y nanumpa bilang mga senator judge, ay they took an oath to be impartial, na magiging patas at talagang neutral ang kanilang pag-upo bilang mga senator judge. Kaya ako po, I think I've said this before, na it would be really prudent on the part of all our senator judges not to comment on the merits of the case. Yes. Natural lang sa isang judge na wag siyang magkomento ng ganon. Opo. Sabi nga ni Senator Ping, wala pa nga pinapakitang ebidensya, may desisyon na kayo. Oo. Naisingit ko lang. Kong Chel, so pumasok na sa usapan ang kataas-tasang hukuman ng Korte Suprema. And then, ang tanong po makakaapekto ba ito sa paglilitis, yung impeachment trial, because there is such a thing as, narinig ko lang po ito, judicial courtesy? Well, eto ilagay siguro natin sa konteksto yung nangyayari sa Supreme Court.
yung mga petisyon na inihain sa Korte Suprema tungkol sa impeachment process ay final noong pang February nitong taon. Mm-mm. Mula noon hanggang ngayon, wala pa naman lumalabas na temporary restraining order or injunction galing sa Korte Suprema. Itong directive na lumabas last week ata yon na nire-require ng court ang House of Representatives at ang Senado na mag-submit ng medyo detalyadong information ay una-una wala akong kung yun lang sana ay lumabas bago nag-convene ang Senate bilang impeachment court, wala akong nakikitang problema. Kasi kailangan natin dalawang different power ang pinag-uusapan natin dito. Opo. Klarong-klaro sa ating konstitusyon na ang Supreme Court ay may kapangyarihan na magdetermina kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ang kahit anong instrumento o departamento ng ating pamahalaan. So yan yung kanilang grave abuse of discretion power, that they can exercise that power over any government body. Pero ang nakalagay rin kasi sa ating konstitusyon na pag naitayo na, nag-convene na ang ang Senado bilang impeachment court, they have the sole power to try and decide the impeachment case. Pag sinabi natin sole power, kanila lang yung kapangyarihan na yon. Hindi pwedeng makialam ang sino mang ahensya, kasama na rin ang Judicial Department. So ang nangyari dahil itong inilabas na directive ng Supreme Court ay inilabas nila nung nandito na yung ating impeachment court na i-convene na. Magiging issue yan. Which of the two powers? Kumbaga baka magkaroon ng clash between the power of the impeachment court and the power of the Supreme Court. Opo. So, does that mean po na hihintayin pa na magdesisyon ang Korte Suprema or because idagdag pa po natin na ang tinatanong ng Korte Suprema ngayon by way of asking the lower house for their position on the rule of only one impeachment case or one impeachment complaint for a one-year period. Pareho po ito nung punto ng Senado na pinapasagot din sa lower house. And therefore, hindi po ba rason yan? Is that reason enough to say, teka, sandali, hintayin na lang natin ang Supreme Court? Actually, tama ang punto mo, Peter, na it's pretty much halos magkapareho yung utos ng Supreme Court ngayon at yung inilabas ng Senado noon na tinupad naman ng House of Representatives at naglabas na nga sila ng certification on that everything that happened was above board and in accordance with the Constitution. Now, yung issue kasi ng judicial courtesy, may isa pang issue dyan eh. Pwede bang iutos ng Supreme Court ang Senado bilang impeachment court na mag-submit ng evidence, ng information? Iba yung sabihin natin ang utos na yan ay sa Senado na hindi sila impeachment court kundi wala pang na-convene na impeachment court. Pero ngayon na nandun na ang impeachment court, can the highest body in the judiciary order the highest body for an impeachment case to do something and to submit information? That's a question that even within legal circles ay we're in a quandary kung ano ba dapat ang maging pag-resolve yan. Para sa akin, ito ang aking opinion, pagdating sa impeachment, it should be the impeachment court that should have the sole power. Kasi yan ang nakasulat mismo sa impeachment. At yun, para sa akin din, wala dapat ibang pwede makialam doon. But of course, that's just my opinion. Yeah. Opo. If partner wala ka ng tanong sa impeachment, tatalon ako na different topic, Attorney Congressman Shell, no. Kahapon nakausap po namin si Kong Benny Abante at sinasabi po niya na isinusulong niya na magkaroon ng investigasyon para sa mga nawawalang sabungero sa lower house dahil ang Quadcom nga po ay tinitingnan kung may kaugnayan ito doon sa mga nangyaring killings noong drug war. Sa palagay niyo po ba napapanahon pa na magkaroon ng investigasyon sa lower house gayong meron ng investigasyon na nangyayari sa PNP ngayon? Mukhang ibang anggulo ang nababanggit ni Kong Benny Abante. At kung yun ang anggulo na gusto niya tingnan ng ating
House of Representatives. Sa palagay ko, iba yon dun sa iniimbestiga ng ating law enforcers. And if that's the point of conducting a legislative inquiry in aid of legislation, I don't see any problems with that. Yung issue kasi ng malalim talaga yung issue ng mga EJK dito sa atin. At hanggang ngayon, marami pa rin sa mga pamilya ng naging biktima niyan ay wala pa rin hustisya. Kaya para sa akin, we have to open all the doors and discover what we have to discover so that proper legislation and other instruments of accountability can be imposed on those responsible. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe, no? So ano masasabi po ninyo dyan at maging ang Supreme Court, no, nakialam na rin mga babayan, no? Ano na kayang kahihinatnan ng impeachment ni VP Sara Duterte? Comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts tayo sa mga followers. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mob Seeds sa Mob TV. Peace. Amen.